Yan. Dahil nga, di ba, itong mga nakaraan, puro uso na lagi natin naririnig yung flood control. Yan, para hindi nyo rin malimutan, ito yung natin topic, food control. Ayan. Yan, para related, di ba, napapanahon. Yan, pero mamaya na natin babalikan yan. Dito muna tayo sa mga di ba ito nga mga nangyayari sa bansa natin, di ba, aware naman tayo na, para, yun nga, yung nakaraang nangyari, di ba, na mga ninakaw yung mga pondo ng bayan, kaya nagkakaroon na maraming baha ngayon. Tapos parang pinaka-nashock ako dyan yung mga nepo babies na may food elevator. Yung sa bahay nila, kapag gusto mo kumain ng ganito, yaya, gusto ko ng ganito, padala sa third floor. Yung may elevator yung pagkain. Yung ganun grabe. Biglang ting, ayan yung pagkain mo, ganun. Tapos meron pa dun yung sa mga diskaya naman, di ba, merong pinipage, mga anak, bumaba na kayo. Kasi parang hotel yung bahay nila, ganun. Kaya parang maano mo lang talaga parang grabe lang talaga. Tapos may napanood niyo rin yung mga docu, di ba, na kung gano'n yung mga mahirap, sobrang naghihirap sila na, baha yung bahay nila, ganun. Kaya talagang parang mararamdaman mo talaga yung mabibigatan yung kalooban mo. Tapos feeling ko nga adult na ako dahil lagi ako nanonood ng mga hearing. parang may pakialam ka na, parang adult na ako kasi may pakialam na ako sa ganun. Yun, plus parang pinagpe-pray ko talaga na, Lord, maawa ka naman sa bansa na makalaya na kami sa gantong sitwasyon. Tapos, yun nga, yung nakarang linggo, nagkaroon ng EDSA 1 trillion peso March, di ba? Ayan, kaya nakita natin na, nagkaroon din ng mga kaguluhan, nagkaroon ng mga batuhan din, di ba? Tsaka nagkasakitan din. Pero ibig sinasabing trillion peso kasi parang ang nila, trillion yung ninakaw, di ba, ng mga opisyales. Kaya, ayun nga, yung parang talagang hindi natitigil to, talagang gusto na ng mga taong magkaroon na ng solusyon. Kaya kailangan pa rin talaga nating ipag-pray yung bansa natin. Tapos ito rin yung mga, noong nakaraan, di ba yung Nando, signal number 5 siya dun sa bansa natin. Pero pagkalabas niya, nasa Hong Kong na siya, signal number 10 na siya. Kaya thank you Lord kasi, ayan di ba, parang hindi nga na tayo nadaanan kasi yung Muntinlupa hindi masyadong nadaanan yan ng bagyo. Tapos pero ngayon may bago na naman di bang bagyo, kakalabas pa lang. Kasi season nga talaga kasi ito ng repentance, ng Teshuba, kaya nangyayari yung mga bagay na to. Ganon din sa kabila, sa side ng Amerika, meron din silang mga bagyo doon na ang lalaki. Tapos ito nga, di ba yung sabi na yung mga Kristiyano ngayon sa Nigeria, 3 million na mga Kristiyano yung delikado na baka patayin. Kasi pinapatay nga sila ng mga Islam, di ba, at ng Kaya pagpe-pray din natin yung mga persecution na nagaganap sa buong mundo. Tapos yung kay Charlie Kirk nga, di ba, nung nakaraan, kasi debate kasi yung kanila eh. Pero ang turo kasi sa amin sa debate, sabi, mananalo ka sa debate pero talo si Kristo. Parang gano'n, kaya si Papa daw, ang galing niya makipagdebate, pero na-offend yung tao na ayaw na maging Kristiyano. Dahil nga, parang may mga ganun lang kasing mga sitwasyon na napahiya yung tao, ayaw na maging Kristiyano. Kaya parang okay pa rin yung campus ministry natin na nag-share lang tayo, sino yung mga gusto tumanggap, ganun. Yung mga big event natin. Pero parang nakakaano kasi na, yung parang layuan nyo tong babaeng to, ganyan-ganyan. Parang mga Yan, pero ayun nga, pero maano pa rin tayo, nakakaano pa rin, blessed naman talaga yung buhay niya kasi ang tapang niya mag-share talaga ng Word of God. Pero ang sinasabi lang dito na parang yung pagpatay sa kanya, parang tinatakot yung mga matapang mag-share ng Word of God na wag mo babanggitin yung sa LGBT, wag mo babanggitin yung sa Hamas, o yung sa mga Arab nation, wag mo babanggitin yung parang mga ganun. Parang sinasabi dyan na matakot yung mga Kristiyano na mag-speak ng truth sa public ngayon, ganun. Pero ang sinasabi nga dyan, di ba, na mas lalo pa na mag-share sila dahil sa nangyari na to. Tapos yung din naman, ito yung mga nakaraan din, yung pinag-uusapan nga yung tungkol sa Palestinian tsaka Israel. Tapos dumadami na yung bansa na pumapanig sa Palestine. Ibig sabihin, dumadami yung kaaway ng Israel. Di ba, nasa prophecy naman yan, na magkakampihan yung mga bansa laban sa Israel. Nakikita na natin itong mangyayari na to at kasi malapit na talaga lumitaw yung Antichrist. Di ba? Kaya, ibig sabihin, malapit na rin talaga yung rapture. Yan, tapos yung kaya pag-pray natin yung bansa natin na wag umagainst, di ba? Ayun, kasi parang may mga ganong mga, naririnig tayo. Tapos, yung sa Sweden naman, ito, kahit na alam natin may mga bansa talagang nagpapatatak na ng microchip, o yung parang ito nga yung mark of the beast, pwedeng, ayan yung 666.
Na, ayun, marami na yung nagpatatak daw ng microchip bilang credit card nila, wallet at keys. Kaya 'di ba parang mas lalo na talaga yan na nagpapatuloy pati yung pag-advance ng technology natin, yung AI ngayon, parang sa buong buhay ko, syempre, alam ko kung gaano kahirap mag-edit ng picture, 'di ba? Kahit noon, nung bata-bata pa kami, pahirapan pag gusto mo magpa-edit, mahal yung bayad, gano'n. Tas ngayon, parang lugi na kasi yung AI ngayon, grabe. Pwede kang maging si Superman, pwede mong katabi si Trump, pwede mo pwede. Yung sa may nakikita pa ako sa Facebook, yung ginagawa nilang boyfriend si Vico Soto, kinikis sila ni Vico, kayakap sila ni Vico, parang di ba, parang wala kang kaalam-alam ganun ginagawa sa picture mo. Kasi iba na talaga ngayon. Kaya nga, parang hindi rin talaga safe na basta tayo mag-post. Kasi yung picture mo, pwede na i-edit na ganito, di ba? Ang dami na mga ganyan ngayon. Tapos, yung si ChatGPT nga rin, ito na naman, na nakaraan may ganyan din eh. May nagpakamatay dahil tinuruan ng ChatGPT. Tapos ngayon, ayan na naman, may kabataan uli na nagpakamatay kasi naging suicide coach niya yung ChatGPT. Kaya parang mas marami pang ganyan, yung mga iba't ibang apps pa na dating apps, gano'n. Nagpakamatay siya kasi pinantay-size niya yung kachat niya, gano'n. Kaya parang mga ganyan. Kaya grabe na talaga yung mga sitwasyon ngayon na iba na. Tapos yun nga, yung di ba sinasabi ni Amir Charpati din na yung September parang political, ano ba yan? Yung parang ang dami mga mangyari sa politics. Kasi kahit nga sa atin sa Pilipinas, di ba? Yan yung nagkaroon ng mga protesta sa Indonesia, sa Nepal, na mas grabe naman kasi ginawa nila. Pero yun, tayo pinipipray pa rin natin yung bansa nating maging mapayapa pa din. Tapos yung kagaya rin yan, yung parang may Ukrainian na pinagsasaksak, gano'n, ng patalikod yan eh. Tapos yung parang makikita mo yung lawlessness sa Amerika, paulit-ulit na yung mga mass shooting na sa lahat ng mga pagtitipon, may biglang mamamaril, gano'n. Kaya, ibig sabihin ito, yung lawlessness will abound. Na yung mga tao hindi na sumusunod sa batas, sobrang rebelde na sa iba't ibang bansa, di ba? Ang daming mga kaguluhang nangyayaring ganito. At syempre sa atin din mga Kristiyano, di ba? Meron din tayong mga, nararamdaman nyo ba yung, nararamdaman ko din na sa mga sa spiritual, meron tayong battle, parang ganitong picture na, parang spiritually nararamdaman mo may battle sa church, may battle sa mga spiritual na buhay, kahit yung mga ibang mga kilala nating Kristiyano, may nararamdaman kang merong talagang spiritual warfare na kailangan nating lumaban sa panalangin kasi, ayun nga, talagang pagteshuba din kasi, agawan yan eh. Agawan ng pagpapala. Di ba? Talagang kung ilalaban mo yung will ng Panginoon sa buhay mo. At yun nga, nangyari din yung mga yan kasi 40 days of Teshuvah nga, di ba? At ngayon, nasa pang 30th, ay nung pa pala, Monday ng gabi, doon nagsimula yung Feast of Trumpets, hanggang ngayon ng sundown. Kaya after kasi ng Feast of Trumpets, yung 10 days of awe na, yung dulo ng 10 days of awe, ayun yung Day of Atonement. At i-expect talaga ng Diyos, tsaka yung Bible, di ba? Fasting sila kapag Day of Atonement. Tsaka, itong 10 days of awe, dapat mag-pray kayo na mag-pray ngayon. Kasi, kung gusto nyo masagot yung prayer nyo, si Lord, mas excited na sagutin yung prayer natin. Mas siya, gustong-gusto niya tayong kausap itong mga panahon na to. Kaya, ayun nga, tas after nga ng Day of Atonement, di ba parang ayan yung sinisil yung parang destiny natin. After ng mga, kung nag-repent tayo, ay parang lumapit talaga tayo kay Lord, di ba yan? Kaya yung, itong Feast of Trumpets din, di ba, ibig sabihin nito, yung Rosh Hashanah, yung Jewish New Year. Ibig sabihin, di ba tayo, iba tayo, yung calendar natin kasi iba. January 1 pa yung New Year natin, di ba? Kaya ngayon, sa Jewish New Year naman, ang New Year nila ngayon na. Ngayon nila sineselebrate yun. Ibig sabihin, nagbago na yung year nila. At tayo, syempre, ano ba yung yung Feast of Trumpets na, parang, di ba tayo hindi naman natin sineselebrate yung kagaya ng ginagawa ng Hodyo. Pero, ano ba yung mga dapat nating gawin bilang, Christian? Pwede natin gawin dito, yung number 1, pag-alaala sa paghahari ni Kristo. Yung, alalahanin natin na darating ang Panginoon. Di ba, kunwari, ngayon, kung nalulungkot ka sa nangyari sa mundo, nalulungkot ka sa nangyari sa Pilipinas, tandaan mo na magkaroon ka ng hope na one day babalik naman si Lord. Di ba? Kaya magiging maayos din yung lahat. Kaya yun yung tinatawag na blessed hope. Na alam natin, di ba, aayusin din ni Lord lahat. Kaya ito yung magiging panahon para magpuri, sumamba, magpasalamat tayo kasi alam natin babalik si Lord. Pangalawa, yung pagsisisi at pagsusuri ng puso. Yan part pa rin syempre, yung repentance pa rin sa mga kailangan mga pag-amin ng kasalanan, paglapit sa Diyos, panalangin, yan yung mga time na to. Tapos 3,
panalangin at pag-aayuno. Kasi gaya naman ng fasting, prayer, yan. Dahil pwede itong mga special na araw para mag-fasting tayo, yan, para yung parang kalinisan ng sarili. Kasi kung darating na si Lord, di ba, syempre maghahanda ka. Tapos, number 4, yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Na, para syempre, alamin pa rin natin yung mga tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, di ba, yung pag-establish ng kingdom niya. Tapos number 5, yung pagsamba at tunog ng trompeta. Di ba, maraming ang mga lugar, kasi wala tayong shofar na yung parang pinapatunog nila yung trompeta. Kasi di ba, symbol yun na pag tumunog yung trompeta, rapture na. Yun yung una, yun yung pagtawag. Kaya yun, sa mga time na to, marami nagbublow ng shofar para naalala yun. Tapos ito yung bagong year ng Jewish, di ba? Yung 5786. Yan, di ba tayo next year, 2026, di ba? Yan, nakita nyo rin yung number 6. Yung number 6 na yan, ito yung ibig sabihin, yung Vav. Sa pictograph, ang meaning nung 6 ay hook or nail. Yung hook, yung ganto, tsaka yung pako. Yan, ibig sabihin ng Vav, hook, yung sa Ezekiel's prophetic hook daw na dragging Gog into war. Yung sinasabi rin ni Amir Charpati na kung September, puro gulo sa politics. October naman daw, puro war, puro gera naman. Kaya parang yung pag-pray mo talaga na ang preservation sa atin ng Panginoon. Tapos yung 6 din sa Bible, symbol yan ng man, tao, symbol ng tao. Kaya nga, di ba dyan din yung connected yung mark of the beast, yung 666. Tapos, ang ibig sabihin din ng Vav, o yung hook na yon ay connector. Di ba, kunwari, pag yung mga pin, di ba, yung mga pang-hook, di ba, pang-connect yan. Yan, tapos mamaya, pwede rin to mga global alliances, may mga mag-aano na sa buong mundo, magko-connect-connect. Yan, parang Gog Coalition, tas Antichrist Kingdom. Yan, sa pictograph meaning nito, nail, hook, peg, ganito yung mga picture niya. Yung mga ibig sabihin. Tapos, sinisimbol nito connection, joining, covenant, securing, man, yung 6, tas transition. May pagbabagong mangyayari. Tapos, prophetic application, yung Vav, nire-represent niya yung connection, securing, joining. Yung parang pako daw, di ba, na kapag pinako mo yung pader dumidikit na yung plywood, di ba, doon sa. Tapos yung hook naman, parang panghigit siya, di ba, tapos pwede rin na pag-connect, yung kagaya nito. Yan. Tapos, yung number 6 naman, also the number 6, biblically associated with man. Yun nga, humankind, human effort, human leadership. Tapos yung Vav functions grammatically as the word end. Yung para siyang end, yung pandugtong, di ba? End. Tapos, ayan, na parang may kasunod, gano'n. Tapos, ito rin, prophetically in 5786, Vav symbolizes critical joining of alliances. Di ba alam natin na bago mag-rapture, magkakaroon ng one world government, may mga magkakaisa, para nga sa pagdating doon ng Antichrist, gano'n. Tapos, securing of alignments, i-align yung mga political, spiritually, and globally. Tapos, magkakaroon ng transition point, ibig sabihin may mga pagbabago na mangyayari. At ayan nga, yung end times na timeline. Tapos sabi rin, 5786 may mark final alignment na ng mga nations for the Gog and Magog conflict. Tapos false alliances and peace plans coming together, yung mga pag-uusapan nila kung paano magkaka-world peace, ganon. Tapos the setting of traps that will ultimately lead to confrontation and judgment. Tapos yun nga, yung Vav is the connection and it is rapidly hardening into place. Tapos yung number 6 nga, number of man, kasi kinreate tayo on the 6th day, di ba? Tapos this year, may emphasize man-centered solutions. Nagagawa yung mga tao ng plano ng tao para magkaroon ng peace, yung mga yan. Tapos global governance of efforts na parang sa sariling strength ng tao. Tapos yung the rise of the counterfeit connector, ito nga yung si Antichrist. Kaya parang kung malapit na dumating talaga yung Antichrist, di ba? Alam natin dapat mag-rapture na. Tapos, just as Vav connects and secures, yung spirit of Antichrist then will seek to nail together a broken world under false peace, preparing the stage for the final rebellion. Tapos yung number din na 666 in Revelation is the ultimate symbol of man exalting himself against God. Yun nga parang pagre-rebelde rin ng tao, di ba? Sa Diyos. Tapos yung Vav talaga, ang true nail talaga ay si Jesus, Christ crucified. Na sabi kung yung mundo daw ngayon, depende sa tao kung paano magkakaroon ng connection, ng security. Pero the actual connection between heaven and earth has already been made. Nung dun sa krus, nag-connect na yung heaven and earth, di ba? Dahil kay Jesus. Tapos, sabi rin, yung the letter Vav reminds us of the nails that pierced Jesus.
Yan, yung nagpapako kay Jesus. Yung bridge naman na tinawid tayo, di ba, mula sa kasalanan patungo sa buhay na walang hanggan dahil sa ginawa ni Jesus sa cross na sacrifice. At true covenant that offers eternal life. Di ba na dahil kay Lord, sa ginawa ni Jesus, meron tayong buhay na walang hanggan. Di ba? At syempre, yung Rosh Hashanah o Feast of Trumpets, patungkol ito sa rapture din, di ba? Napakinex. Di ba marami, narinig niyo ba yun? Yung September 23 daw, magra-rapture. Ang daming ganun sa YouTube, di ba? Pero yun nga, kahapon pa yun. So, hindi nangyari. Kawawa naman sila. May mga, baka may nagbenta na ng bahay o ano. Yun nga daw, minamigay na nga daw ng pera, sabi ni Nicole. Binigay na daw lahat. Ganyan kasi, kala magra-rapture na. Pero yun, di ba, sabi sa Bible, walang may alam. Pero, babalik ang Panginoon sa time na hindi mo inaasahan. For example, ngayon, pwedeng hindi mo inaasahan, prayer meeting lang naman, may pasok pa ako bukas. Paano kung mag-rapture na ngayon? Wala na palang pasok bukas. Kung halimbawa lang, di ba? Parang ganun tayo dapat na nag-expect sa pagbabalik ng Panginoon na ngayon talaga iniisip natin. Kung babalik siya, handa tayo. Kaya din, di ba, na for the bride to take her place, di ba? Na dumating na rin yung time na yun. At yung kanta natin na, Oh Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. So ngayon, balik na tayo dito sa ating food control. Ayan. Kasi, di ba, alam nyo naman ako na mahilig talaga ako kumain. Hindi ko kayo papatamaan ngayon, hindi ko naman monitor buhay nyo kung gaano kayo kalakas kumain araw-araw, di ba? Tsaka tandaan nyo, hindi rin porke mataba lang, sila lang yung may problema sa pagkain. Hindi. Kasi kahit mapapayat, may problema din dito sa food control. Kaya, ibig sabihin, kung matatamaan tayo, meaning, yun talaga, ibig sabihin, kinakausap tayo ni Lord, di ba? Sa bagay na to. Kaya, ayun nga, alam niyo kung bakit, kasi actually, tungkol din to sa fasting. Kasi nga, di ba, sa mga nangyari sa mundo natin, ang tindi na ng mga sitwasyon. Dapat lang talaga mag-fasting. Pero di ba, pansin nyo, never naman ako nagturo sa fasting. Kasi nga, aminado ako, inaamin ko, hindi ako talaga nagpa-fasting na, nararasa ko rin mag-fasting. Pero, hindi ka talaga yung, kasi ang excuse ko, payat-payat ko na nga eh. Hindi, mas lalo nga dati, ang payat-payat ko. Tsaka hindi ako matakaw na, pipilitin pa nga ako kumain, ganun yung akong tipo na tao. Hindi parang isa-isip ko, hindi na nga ako halos kumain parang pasti para. Pero, excuse ko lang yon kasi nga sumasakit tiyan ko. Pero, netong last week, nakapanaginip ako. Sabi sa akin ni Lord sa panaginip ko, mag-fasting ka. Basta pagkagising ko, basta alam mo kapag kay Lord galing yung panaginip, kahit pagkagising mo, ayun yung unang thought mo, tapos pagkagising mo, basta parang nag-impact sa'yo, ganun. Doon ko malalaman na kay Lord yung galing. Yung parang, basta ang huli kong, hindi ko na masyadong maalala yung nangyari, pero pagkagising ko, alam ko yung message sa akin, mag-fasting ka. Kaya dahil, syempre, kung si Lord na nagsabi sa akin noon, ginawa ko na talaga. Kaya kahit talagang hindi ko nga talaga ginagawa. Pero dahil sa mga na-experience ko rin at nabasa nga, nanghihinayang ako na dapat pala dati ko pa ginawa to. Ganon. Saka yung resulta ay, doon ka talaga naisip mo dapat dati pa, ganon. Kaya yun, pero katandaan niya, pag nag-fasting ako, parang, lang siya, parang wala kang something special na mararanasan, hindi mo parang feeling heaven, walang ganon. Kasi nga hinang-hina yung katawan mo, ganon. Pero magsisimigasig ka mag-pray, akala mo parang wala lang. Pero after mo pala mag-fasting, dun mo na malalaman kinabukasan, sagot yung mga prayers mo, ganon. Parang, ayun nga, kung basta kayo mismo, mag-i-discover nyo yan na. Pero may battle, dun sa pagpapasting ko, one day lang ako nag-fasting ha. Pero alam mo yun, tinatempa ko ng 8 times, mga 8 beses siguro, kumain ka na. Parang ganun, pero hindi. Kailangan kasi nung Thursday yun, ako nag-fasting. Sabi ko, hindi. Kailangan may maligtas na mga YA bukas. Parang ayun yung motivation ko. Tsaka yung Pilipinas, nakabe-burden na ako sa Pilipinas. Na pinag-pray ko talaga yung bansa natin na lumabas na yung totoo, ganyan. Tapos ayun nga sa mga hearing kanina, naglalabasan na yung totoo, di ba? Umaamin na yung mga tao, gano'n. Tapos, kaya yun nga, parang, lang talaga, parang motivation mo, hindi. Kailangan may maligtas na kaluluwa. Ganon. Kaya di ba nagulat naman tayo ng YA nung Friday, dagsa tayo dito, hindi na tayo kasya. Yan. Kaya yun nga, yun lang yung storya. Tapos ngayon, bago ko itapik yung fasting, dito muna tayo sa food stronghold. Yan, food stronghold. Di ba sinabi ko na sa inyo kung ano yung stronghold? Strong yung hold. Di ba? Pag stronghold. Yung nahihirapan ka na pigilan yung pagkain. Yan. So malalaman na, kayo nakakaalam kasi hindi ko naman alam buhay nyo sa araw-araw. Sabi dito, one of the most overlooked strongholds today is that of eating.
Di ba pag sinabing porn addict, drug addict, alcoholic, parang yung pagkakondemn natin, parang feeling natin ang laking kasalanan nun. Kasi ano yun parang iko-condemn mo talaga, grabe naman to. Pero hindi natin napapansin, yung mga food addict pala, parang hindi natin iniisip na stronghold yun. Di ba parang pag-addict sa pagkain yung isang tao, hindi mo naiisip na parang kasalanan din yun. Di ba kaya di ba may kasalanan na tinatawag sa pagiging matakaw, ano yun? Gluttony, di ba? Yung gluttony siguro sa Tagalog, patay gutom. Ayan. Parang sakit ng patay gutom, no? Ayan. Pero yun nga, totoo yun na isang kasalanan din to. Sabi, however, yung eating strongholds dominate such a large percentage of the population. Yung, di ba alam nyo ba, kadalasan sa mga may sakit talaga ngayon, ano bang pinaka-root problem nun? Kasi dahil sa mga kinain, kaya siya nasa ospital, kaya siya nagkaroon ng sumakit yun siya, naging ganito, ganyan-ganyan, dahil nga nag-over sa kain, di ba? Kaya nga, di ba, alam niyo yung pagpasko, lagi na lang binabalita na kapag Pasko, after ng Christmas, saka New Year, kinabukasan, ang dami na matay dahil kumain ng lechon, di ba? Hindi nagpigil sa lechon, gano'n. Kaya parang nakakalungkot na last Christmas niya na yun kasi hindi niya napigilan yung lechon, gano'n. Kaya parang, ayun nga, majority rin ng mga health problems dahil hindi napipigilan yung pagkain. Tapos sabi din dito, an eating stronghold doesn't always have to show up. Hindi lang porke mataba, titignan mo na, bago ka na. Ganun, hindi gano'n. Kundi, sabi dito, yung mga taong mapayat din, ang tawag dito yung anorexia. Ibig sabihin yung para sa kanya, kahit ang payat-payat niya, iniisip niya na hindi siya kakain kasi baka tumaba siya. Pero ang totoo mo ang kalansay. Pero para sa kanya, ang taba ko na, gano'n. Kaya pinipigil niya yung pagkain, ayaw niya kumain. Food stronghold din yun. Tapos yung bulimia naman, ito yung kakain ng maraming-marami. Kadalasan nito mga model. Yung mga model na gusto nila kumain pero bawal sila tumaba. Yung pipilitin nila sarili lang sumuka, yung ginaganon, yung para ilabas lahat ng kinain. Bulimia naman yung ganon. Food stronghold din yung mga ganyan. So hindi lang to mataba, pati payat din pwede. Tapos sabi rin, an eating stronghold exists when food in its presence or lack becomes the dominant factor in someone's life. For example, malalaman mong may eating stronghold yung tao kapag nandyan yung pagkain, hindi mapirme, gusto na talaga kainin. Talagang hindi na mapakali. Talagang kain na, gano'n. Tapos, pag wala naman yung pagkain, ang nasa isip pagkain. Di ba, paano to? Mamaya gusto kong kumain ng cravings ko, ganyan. Eh. Ayun yung may eating stronghold. Yung hindi ka makakonsentrate ngayon, prayer meeting, pag-uwi ko mamaya, dadaan ako sa ganito, ganyan. Bibili akong ganyan. Yun nga, yung parang, lagi na lang, pag wala yung pagkain, iniisip mo lagi. Pag nandyan naman, kain ka, gano'n. Ayan, tapos parang nagiging dominant factor, meaning parang ang big deal ng pagkain sa buhay mo. Tapos ito, a dependence on food can result in eating as a way to escape. Yung iba kasi, di ba, kumakain sila kasi stress daw sila. Ipagod ako, ganyan-ganyan, na-stress ako. Ito yung, tawag dyan, yung tanggal ng stress. Meron naman para daw ma-feel in control, para maging okay siya. To gain comfort, malungkot ako kaya kakain ako. And even to inflict self-punishment. Ito naman, di ba, ba't nagiging masama yung ganun na parang pinipili natin kumain dahil stress tayo or gusto nating ma-comfort? Kasi, imbis na sa Panginoon ka lumapit, mag-pray ka, di ba? O sa Panginoon ka, sa Word of God ka kumuha ng encouragement, ng comfort, iniisip mo, pagkain lang, okay na ako. Parang pinagpapalit mo na, yung si Lord talaga yung nakakapagbigay ng tunay na comfort, tunay na encouragement, tunay na joy, di ba? Parang minsan naisip mo ba yun na, basta pag may pagkain, okay na ako. Parang nalilimutan mo na kung si Lord, di ba, dapat yung nagpapa-okay sa'yo. Siya dapat yung pinaka-sufficiency natin. Tapos sabi nga dito, food plays a prominent role throughout the Bible. Kahit sa Bible, dami niyong mababasa dyan tungkol sa pagkain. Tingnan niyo, di ba ang buong mundo nahulog sa kasalanan ng dahil sa kumain si Eva at Adan ng prutas, di ba, na pinagbabawal. Sabi, bawal kainin pero hindi nakapigil. Tapos si Ison naman, bakit na, yung future ni Ison na dapat siya yung, i-bless, di ba? Bakit hindi niya nakuha yun? Dahil, natukso siya dun sa, menudo, di ba? O sa pulang lugaw. Ano yung pulang lugaw? Yung ramen, gano'n, na siya, natukso sa ramen. Kaya, isipin niyo, pinagpalit niya yung dahil sa gutom lang na yun, di ba? Na hindi mapigil. Kasi Eli din, di ba? Yung pari na si Eli. Ang kinamatay niya, nabali yung likod niya, ay neck pala, yung leg niya. Kasi nung nashock siya, bumagsak yung upuan niya. Tapos dahil ang dahilan, sobrang bigat niya.
Big sabihin, sobrang obese, ganon. Tapos sabi rin dito, the Bible also tells us na yung mga anak din ni Eli, yung dalawang anak niya, glutons din, mga patay gutom din. Yan. Kaya, ayun nga, di ba, nirereklamo sila ng mga tao, yung mga anak mo nga, ganyan, ganyan, di ba? Kaya, naisip niyo, napahamak yung pamilya nila, dahil ganyan sila. Tapos, ito rin yung sinabal, di ba, yung asawa ni Abigail. Ang tawag sa kanya, gluttonous fool, kasi nangihingi sila David ng pagkain. Sabi niya, sino ba kayo? Ganyan-ganyan, ayaw niya bigyan. Tapos, di ba, nag-party siya mag-isa, nagkain siya ng kain at inom, tapos na-heart attack siya, di ba? Dahil sa sobrang kain niya. Kaya yan, di ba, tapos nakikita natin, di ba, food was responsible for a number of deaths in the Bible and is responsible for many deaths today as well. Na marami talagang pinapatay yung pagkain dahil sobra, di ba? Lahat ng masama, sobra. Talagang kumakain tayo, di ba, para mabuhay. Pero may mga tao kasi na kumakain ng kahit hindi to dapat, hindi to, parang bawal to, ganun. Kaya, yun nga, kahit sinasabi ko na kapag Pasko at New Year, ang daming namamatay dahil hindi nga napigilan yung chicharon na yung hindi napigilan yung ganito, di ba, ng mga ulam. Kaya nakakalungkot yung ganun na, dahil sa walang control, ang daming namamatay. Sabi rin dito, God has explicitly commanded us. Di ba sabi sa Bible, thou shall not kill, huwag tayong papatay. Pero tignan nyo, every year, hundreds of thousands ang mga naguhukay ng libingan nila sa pamamagitan ng bibig nila. Na parang yung nagsusuicide sa pamamagitan ng tinidor. Kasi yung kinakain nila mismo pala yung papatay sa kanila. Yan, sabi rin dito, in fact, the stronghold of eating leads to such disastrous end that God even warns us. Di ba sabi ng Bible na lumayo daw tayo dun sa mga taong ang hilig kumain. Yung kumain ng malubha, hindi yung normal na kain. Yung parang pagkain na hindi na tama. Sabi rin dito, ito yung sabi sa verse na yan, yung but a companion of glutons shames his father. Yan, yung mga parang ganyan nga. Kasi, tsaka diba kayo, kung tatanungin kayo, ano yung pinaka masamang ginagawa ng sobrang busog? Pag sobrang busog ka, anong nararamdaman mo? Inaantok ka, di ba? Yung parang, ano yan? Yan, di ba? Kasi, kaya tuloy pagtuturuan mo yan ng Word of God. Kasi busog ka eh. Gusto mo na magpahinga, di ba? Kapag busog na busog ka. Kaya ang problema ko sa mga taong, kunwari, okay, yung mga tao, may mga tao kasing, marami na ako na gano'n. Yung parang, alam kong matakaw sila. Tapos kapag tungkol sa Word of God, kunwari, prayer na, hindi makapag-pray, tulog na. Kasi, ang hilig kumain, ganun. Tapos, kasi kapag tayo pagkain tayo ng kain, pag pinag-pray tayo, tulog tayo. Parang ang pagkain, binibigyan ka niya ng parang pagka-spiritual sleep. Pero kapag hindi ka matakaw, ang nangyayari sa'yo, nagiging alerto yung spiritual mo. Kasi laban yan, flesh and spirit. So kapag yung natin, katawan, o yung spirit natin laging gising, hindi tayo ganong matakaw, mas lalo tayo nagiging alert. Pero tingnan nyo, kung kanina nagpakabusog kayo, ngayon inaantok na kayo, di ba? Kasi gusto mo na magpahinga, pag natural na pakiramdam yun. Ganon. Kaya, ayun nga, may mga ganong, kapag parang feeling mo tulog ka na spiritually, kailangan mo na mag-fasting din. Kasi, para mabising uli yung spirit mo. Sabi dito, food is the object of eating strongholds. Pero hindi kasalanan ng pagkain to. Hindi naman siya talaga yung cause, bakit kundi food is merely the symptom. Ibig sabihin, kapag yung tao, nakita mo, grabing takaw niya sa pagkain. Meaning, ito ang ibig sabihin niyan sa Philippians 3:18-19. Symptom lang yon na ang tao na yon ay, their God is their stomach. Di ba? Kaya binanggit na ito ng Bible na, ayan yung parang, na sinasabi dito, na, ang ibig sabihin, kapag Diyos mo na yung tiyan mo, kung pag sinabi ng tiyan mo na kumain ka, kahit bawal pa to o kaya sobra na, parang mawawalan na yung iba, pero sige ka pa rin, 10 turon ka, kahit na yung iba, wala na. Yung parang gano'n na, yung ibig sabihin nun, God mo na yung stomach mo, uminom ka pa ng uminom, agawan mo na sila. Kaya parang masama na sa'yo yung sobrang soft drinks, pero kunwari meron dito, paus na. Pero sige pa rin sa malamig, di ba? Yung sa Frosty na yung sa mga binibili sa 7-Eleven, ganyan. Parang yung puro plema na nga, uminom pa rin ng soft drinks, matindi, di ba? Kasi their God is their stomach. Kahit alam mong bawal na yun sa'yo, may TB na yung tao, soft drinks pa rin ng soft drinks, yun nagiging mahirap, yung ganun. Parang hindi mo na napipigilan. Kaya sabi dito, the problem is not a food problem.
The problem is a God problem. Di ba yung sinabi nga kanina, whose God is their appetite. Kaya di natin namamalaya, nagiging Diyos-Diyosan na rin pala natin yung pagkain. Kapag hindi na natin mapigilan yung sarili natin, yung cake, kaya mo ubusin ng isang upuan, di ba? Yung isang bilog. Kasi yung mga, parang ganun, ibig sabihin, meron na tayong problema na tungkol doon. Sa pag nagiging Diyos-Diyosan na natin yung tiyan. Yan, tapos sabi rin dito, many of us say that we would never bow to an idol. Di ba, sinasabi natin na, hindi ako luluhod sa mga Diyos-Diyosan. Pero kapag may nakita lang tayong pagkain, bow down agad. Uy, fasting ka? Hindi. Pengi ako, ganyan-ganyan. Di ba? Parang ang dali di ba? Ang dali mong magpa-fasting ka dapat ngayon, pero may nag-alok sa'yo ng pizza. Ay, hindi ako fasting. Parang gutom na nga rin ako eh. Ang bilis nating magbow. Ang bilis magbago ng isip natin na decided ka na talaga magpa-fasting ako. Pero pag may nakita ka lang, may nag-alok lang sa'yo. Sabi nga daw, kapag nag-decide ka mag-fasting, dun pa may manlilibre sa'yo. Dun pa may pasalubong na ganyan. Kaya mag-ready na kayo sa ganon. Kasi, ayun nga, ganon talaga kapag tinakda mo na mag-fasting. Yan. Tapos sabi dito, we have placed food in the position of preeminence in our lives that only God should hold. Na parang, yun nga, yung parang yung comfort mo sa pagkain na imbis sa Diyos, yung parang yung joy mo, nandun na sa pagkain, yun yung mga sinasabi dito na nagiging stronghold na. Yan. Na dapat si Lord yung una na hinahanap natin sa umaga, hindi yung pandesal nga agad sa umaga. Dapat pagdasal muna, di ba? Yung parang hindi ka na matahimik hanggat walang masalpak sa bibig mo. Di ba? Food stronghold na. At sabi dito, meron din dito yung God's viewpoint tungkol sa mga misplaced desire or idolatry. Tandaan nyo yung sa may Israelita na yung sabi nila, yung papunta labas nila ng Egypt, sabi nila, ano ba yan? Yung Diyos ba kaya tayong pagpakainin? Kaya niya ba kami pakainin ng karne na mga kinakain namin sa Egypt? Pero ano nangyari, di ba? Galit na galit yung Diyos sa kanila. Sinabi nga yan dito sa Psalms 78, 19-21. Anong reaksyon ng Diyos sa ganun nila? Na kaya ba kami pakainin ng Diyos ng karne? Namimiss na namin yung karne, yung mga ganyan. Ganyan. Sabi ng Panginoon, when the Lord heard them, He was furious, galit na galit ang Diyos. Kasi mas ginos nila yung pagkain kesa sa igalang yung Diyos. Sabi, His fire broke out against Jacob. Di ba kaya ang dami namatay? Dahil sa mga katakawan ng Israelita. Tapos, sa 1 Corinthians 10:5-7 din, sinabi dyan, God was not pleased with most of them. Kaya sabi dyan, do not be idolaters. Di ba na, kagaya nila na habang kakainin pa lang, isusubo pa lang nila yung quail na yun. Yung karne ng quail, namatay na sila kasi nga, nagalit yung Diyos sa kanila. Sabi dito, we are not to place the desire for food or the desire to control food above God, na dapat hindi mas greater yung, ikaw kung papipiliin ka, prayer o ice cream? Ice cream. Big sabihin, ka doon, di ba? Parang doon mo na, attend ka ng ganito o ay, dito, ganyan. Parang ganyan. Kaya makikita natin na, yung mas excited ka. Di ba? Kaya sabi rin dito, sa 1 Corinthians 10:31, anong sabi dyan, di ba? Whether we eat or drink, do it all for the glory of God. Ibig sabihin, kumain ka man o uminom, dapat pala sa luwalhati ng Diyos. For example, kung ako, mag-soft drinks, nakakalugod ba kay Lord yun? Hindi, di ba? Kasi magiging acidic ka, tapos ano pa ba yung sakit na, yung yan? UTI, ganyan, di ba? Kapag nagka-UTI ka ba, makakapaglingkod ka pa kay Lord? Paano kung lumubha? Ganyan. Di ba? Parang isipin nyo, ito bang pagkain at pag-inom ko, makakapag-glorify ba kay Lord? For example, kumain kang gulay, masama ba yun? Hindi, di ba? Kasi magiging maganda lalo kutis mo, di ba? O yung parang yung mga ganyan. Mas lalo kang makakapaglingkod kay Lord, hindi ka makaka-absent sa gawain kapag maganda talaga yung kain mo, yung kinakain. Tapos sabi rin dito, food must be brought into its proper perspective underneath the purposes and program of God. Na yung pagkain natin, dapat nakaayon sa program ni Lord. Kaya tayo kumakain para mabuhay. Siyempre, para mag-celebrate, di ba? Pero yung mga pagkain natin na to, dapat pa rin for the glory of God. Kakain ako kasi kailangan ko maglingkod kay Lord, kailangan ko mabuhay. Ganyan. Tapos sabi rin dito, your God or your idol is whatever it is that you obey. Na malalaman mo na God na yon or idol na yon kung mas sinusunod mo na yon kaysa kay Lord. Diba? Kaya makita natin malalaman kung sino na yung mas greater yung desire. Tapos sabi rin, if food calls to you and you obey it outside of God's will, kunwari bawal ka talaga kumain nun, pero kinain mo pa rin. Yan. For its natural use in your body, you have made food an idol. Kaya kailangan din pala natin itong i-repent. Kasi, di ba, na yung mga bagay na yun na minsan nagdulot sa'yo na nagkasakit ka. Kasi hindi ka nagpigil. Alam mo naman na
dapat hindi mo nakainin yun. Kaya tuloy absent ka nung sumunod na araw. Ganyan kasi. Dahil nga doon sa kinain. Tapos sabi nga dito, the solution to overcoming an eating stronghold can be found in Paul's letter to Titus. Ito yung sabi niya, say no to ungodliness and worldly passion and to live self-controlled. Diba? Yun nga yung sekreto, yung maging self-control tayo sa panahon na to. Sabi rin ni Paul says that the solution is grace. Na yung diet daw kasi, ginagawa mo yan para sa sarili mo. Pero yung grace ng Panginoon, ayun yung tutulong sa'yo na makapag-control. Kasi ang hirap talaga, di ba? Parang gusto mo tikman lahat, gusto mo kainin lahat. Pero yung grace ng Panginoon, ayun talaga yung tutulong na makapagpigil ka. Kaya yun yung kailangan natin, hindi lang diet, grace ng Panginoon. Sabi nga daw, the first principle of the grace diet ay kapag inisip mo, number 1, na you are uniquely created. Kinaliit ng Panginoon yung ikaw, yung katawan mo, para magbigay ka ng luwalhati sa Panginoon. Di ba? Kapag naman talaga, hindi tayo nag-ayos ng kain din natin, di ba hindi tayo makapaglingkod maayos sa Panginoon? Bigla may sakit-sakit na ganyan, may ganito ganyan. Pero sabi ng, di ba, 1 Corinthians 6:20, glorify God in your body. Kailangan, lalo na yung mga nagte-30s na kami, parang naisip ko, hindi na pwedeng tamad-tamad mag-exercise. Kailangan pa rin gumalaw-galaw na kasi may mga nasa-stroke dahil hindi nag-exercise. Kaya kailangan pag tumatanda na, nag-exercise. Para gumalaw yung dugo kasi pag nag-exercise, gumagalaw yung dugo. Hindi na i-stuck na, ganyan, parang ganun. Pero kapag nag-exercise ka, kahit gumalaw-galaw ka, kaya. Yan, di ba? Kaya yun. At halimbawa daw, ganito, yung parang halimbawa sa mga magagandang hotel, yung mga mamahaling lugar. Yung mga lugar na sobrang mamahalin or sosyal. Di ba, pag pumunta ka ba dyan, mag-i-spray paint ka ng mga, bababuyin mo, kunwari, ang ganda ko, ganyan-ganyan. Magaganon ka ba, magdodrawing ka ng smiley, kunwari, bababuyin mo yung, yung ganda yung pagkasosyal niya. Di ba hindi mo gagawin yun kasi alam mo, expensive yung lugar, ang ganda-ganda ng pagkakagawa. Alam nyo, ganon din sa atin. Ikaw, mamahalin ka rin. Yung pagkakalikha ni Lord sa'yo, namatay siya sa krus para sa'yo. Kaya dapat yung katawan natin, iniingatan natin to. Hindi yung, pinapabayaan mo lang yung sarili mo. Kasi mahalaga, kasabi dito, you are not a close-out special. Never ka naging sale, hindi bumaba ang presyo mo. God paid top dollar for you. Ganon ka kamamahalin, ganon ka kahalaga sa Panginoon. Kaya naman, dapat iniingatan natin yung katawan natin. Sabi rin, when you view and value your body as a tool for reflecting God's glory, it becomes difficult to surrender it to anything that might bring it damage. Kaya, kung alam mo para kay Lord ka, hindi mo hayaang ma-damage yung katawan mo. Diba? At magpapatuloy ka para ingatan to. Pangalawa namang principle ng grace diet, you must move from self-discipline to spirit discipline. Diba? Kasi hirap nang tayo lang lagi yung diet mo sa sarili mo. Pero kailangan mo ng grace ng Panginoon, yung power ng Holy Spirit na makakapag-control ka ng, hindi ako bibilin yan. Hindi ako kakain yan. Diba? Only grace supplied through ongoing presence of the Holy Spirit. Yun lang yung tutulong sa'yo na makapag-control sa pagkain. Sabi nga, something is sanctified when it's set apart for a special purpose. Kaya tayo, di ba, dapat mataturn na natin yung meal time into a spiritual time na parang pag inisip mo, kalooban ba ni Lord na kainin ko pa yung mga ganito? Kunwari, habang tumatanda nga rin, maiisip mo na, hindi na ako pwede kumain ng matamis gaya nung high school ako. Kasi iba na ngayon. Hindi na ako pwede magtodo-todo kain ng chichirya. Hindi gaya nung bata-bata pa ako. Kasi yun nga, may mga, pati yung paglilingkod natin kay Lord, dahil Christian ka na, alam mo na yung katawan mo para sa Panginoon. Kaya iingatan mo na rin yung pagkain mo. Sabi rin dito, instead of eating to satisfy your flesh, emotions, or desires, kumakain ka kasi bakit? Para mangyari yung destiny ng Panginoon sa buhay mo. Di ba? Yan. At sabi dito, ito yung parang prayer na natin sa pagkain na yung parang pag-ask ng grace na, Lord, di ko kaya talaga magpigil. Pero alam ko, kayo yung tutulong sa akin na sa tulong ng Holy Spirit, makakayanan mo. Tapos ito na nga, yung the secret power of fasting. Yan. So, nakita na natin yung food stronghold. Siyempre, ang solusyon pa rin doon ay yung disiplina rin at tulong ng Panginoon, grace, di ba, ni Lord. Pero dito naman sa fasting, tsaka di ba dahil nga Teshuvah, ayan, malapit na yung Day of Atonement, dapat mag-set na tayo ng time na magpa-fasting tayo. Sabi sa Matthew 6:16, anong napapansin nyo dito? Sa nakakulay. When you fast. Hindi sinabing if you fast. Di ba? Ano yung pinagkaiba ng when sa if? Yung if, kung magpapagtitripan mo, kung type mo ngayon, kung gusto mo lang. Pero hindi tayo ina-expect ni Lord na gano'n. Kundi ang expectation niya sa atin, when. Ibig sabihin, kapag.
Ibig sabihin, sure. Ibig sabihin, tayong mga Christian, ina-expect tayo ng Panginoon na magpa-fasting talaga tayo. Hindi lang if kung gusto natin, kundi when. Sabi niya, kapag nag-fasting kayo, ibig sabihin dapat ginagawa. Parang ano nga, di ba? Kaya, meron ditong kwento si T.L. Lowery. Isa siyang pastor sa Amerika. Yan, isa siya sa mga nauna na mga greatest churches sa Amerika. Yun, at may book nga rin siyang Fasting That Moves God's Hand. Alam niyo ba, 40 days siya nag-fasting. Kasi sobrang, siya, desperado na yung, nagpe-pray siya ng leading ng Panginoon. Lord, ano ba leading mo? Ganun. Kaya nag-fasting siya ng 40 days. Tapos yun nga, nag-fasting siya noon, yung sa dulo ng fasting niya, may angel na nagpakita sa kanya. Sinabi sa kanya na magtayo siya ng church sa Washington, D.C. Tapos parang kumuha lang siya ng small church doon. Tapos sabi ni Lord, papalakihin niya ano man yung gawin parang i-bless ng Panginoon yung church. Tapos ayun nga, kumuha siya ng church. Alam niyo ba, 57 lang yung member sa unang Sunday. 57 na member. Tapos hanggang lumipat na sila ng another na location kasi dumami na ng dumami. Sumunod, naging 3,000. Sumunod, naging super laki na ng church nila. Kaya nga, ayun nga, bunga yun ng pagpapasting niya. Kaya alam niyo, kapag nagpapasting nga talaga, merong breakthrough na nangyayari. Kahit nga yung time nga na, magpapakasal na, papakasal di pala. Kasal na pala, lilipat na kami ng bahay ni Pastor. Sabi, kami, hindi namin alam sa kami lilipat, ang mamahal pa ng mga renta. Tapos yun nga, biglang, nung pinagpasting ni Pastor yun, yung makalipat kami. Kaya yung bahay namin ngayon, parang kung isipin nyo, jackpot yun, kasi ang baba ng rent namin, kung tutuusin, kung i-compare mo yun sa mga bahay ngayon, 15,000 na yung halaga nun. Doon pagkatarungan yung bahay mo. Pero dahil ngayon, favor ng Panginoon yun, na talagang pagkapaskil ng karatulan, kami agad kita. Kaya parang ganun. Kaya may mga bagay na kapag pinagpasting natin, magugulat ka sa kasagot ng Panginoon nun. Nasabi dito, syempre bihira naman yung mga nagpapasting ng 40 days. May mga ilan lang tayong alam kahit sa Bible, di ba? Pero there is something special about fasting. Meron talagang special dyan. Bakit? Kasi the act of fasting is a secret weapon that people seldom use. Na hindi to gaano ginagamit na ngayon kasi nga, hindi na to gaano alam ng mga church na secret weapon to. Sabi nga, di ba, ni Jesus, may mga sitwasyon din na hindi mapapalayas yung demonyo hanggat hindi nagpa-fasting and prayer. Kasi kapag sobrang tindi ng isang sitwasyon, fasting lang yung makakapag-break ng mga bagay na yun. Kaya ito yung malalaman nyo kung kailangan nyo mag-fasting. When your prayers are hindered, is it time to fast? Parang pansin mo, Lord, ba't ganun? Parang ang dami na namin mga ginagawang pero hindi pa rin, unari, mga pagpe-pray mo sa magulang mo, na pamilya mo na maligtas, hanggang ngayon, hindi parang wala kang makitang katiting na may hilig na sa spiritual na bagay. I-fasting mo na talaga yung pamilya mo kung gusto mo sila maligtas. Alam niyo si Mama, mahilig din kasi mag-fasting si Mama, kaya ang titigas ng ulo naming mga anak. Parang sa isip ko, kung babalikan ko ako dati, feeling ko hindi ako mabuborn again. Parang Christianuan lang ako. Pero si Mama, lagi niya kaming pinapasting, kaming lahat. Kaya yun, na parang, yun nga, hindi ko maintindihan bakit nagbago ako. Kasi alam ko na may nagpe-pray para sa akin. Kaya sa atin din, kung talagang desperado na kayong maligtas pamilya nyo, baka bumalik na si Lord. Di ba kailangan na talaga na ipasting nyo na? Kung ganun kayo desididong gusto nyo maligtas sila, fasting na yan. Kaya pati yung lahat ng mga prayers natin na hindi nasasagot, tignan nyo, pag nag-fasting kayo, magugulat na lang, sunod-sunod na yung sagot dyan. Tapos when the miracle isn't happening, is it time to fast? Panahon na para mag-fasting pagka yung mga miracles, di ba parang ang tagal mangyari. Kunwari din isipin nyo, sa mga kids teachers, di ba? Yung sitwasyon ba ng mga kids ngayon, di ba parang may isip mo kung ang mga kids teacher magpa-fasting, magbabalikan ng mga bata, dadagsa uli yung mga bata. Di ba parang pinapakita sa yung sitwasyon na kapag, ba't ganito Lord yung mga nangyayari? Yung outreach, gusto mo na magsimba yung mga bata, mag-grow mga bata. Kailangan uli na mag-fasting yung mga outreach minister, yung mga campus ministers, di ba? Kung gusto nyo dumagsa uli yung mga estudyante na lalapit sa Panginoon, kailangan may mga nagpe-pray para doon. Bago dumagsa ang mga kaluluwa, may nag-pray muna ng matindi. And sabi rin, when you can't get a breakthrough, is it time to fast? Na parang, Lord, ang tagal-tagal na ng huling parang alam niyo yun, parang kailangan magka-breakthrough po yung church. Ganyan. O yung pamilya nyo, parang may mga sitwasyon sa pamilya nyo ang hirap, pinaghihiwalay yung pamilya, parang may mga iba't ibang sitwasyon sa pamilya. Fasting na yung makakapag-break ng anumang mga bandage doon sa pamilya. Kaya yun. Tapos si Perry Stone, may kwento siya sinasabi niya, noon daw,
Kasi 18 years old pa lang siya, talagang full-time na siya. Tapos mahilig din siya mag-fasting. Sabi niya nga, ang tawag daw sa kanya noon, parang butot balat na preacher. Kasi ang payat-payat daw niya talaga dati. Kasi mas malakas daw yung desire niya mag-aral ng Bible tsaka mag-pray kaysa sa kumain, gano'n. Kaya sobrang payat niya daw talaga noon na sinasabi sa kanya, kumain ka naman, baka maging ano ka na, gano'n. Pero yung bunga daw ng mga fasting niya na yun, grabe naman daw. Sobrang dumami daw talaga yung mga nasharean niya. At dumami rin sila sa church dahil sa mga pagpapasting niya. Kaya yun talaga yung naniniwala ko na, kaya sinasabi rin ni Lord talaga mag-fasting na tayo. Kasi alam niya na gusto na ng Panginoon mag-grow tayo. Parang gusto ni Lord mag-another level na tong church. Imagine niyo kung yung mga worship leaders, music team, bago gumanap yan, nag-fasting yan. Baka nag-iiyakan na tayo dito sa revival, di ba? Sobrang grabe yung buhos ng presensya ng Diyos. Kasi ganun yung nangyari. Every time na may nagsasacrifice sa prayer, grabing epekto. Grabe. Parang imagine niyo kung ganun tayo kung ganun tayo magsasacrifice. Kung naisip ko rin, Lord, sayang, dapat dati pa talaga. Naisip ko ngayon tuwing big event, ko na talaga magpa-fasting ako para doon. Para kunwari, dapat nung mga ilang araw dapat nag-fasting. Tuwing may friendship day, mga hallowed be thy name, fasting dapat yan. Mga ganun, parang kung gusto talaga natin yung resulta, dapat may nagsasacrifice mag-pray para doon. Tapos yun nga, sabi dito, yet fasting is the least practice. Pinaka-iniiwasan. Ang hilig natin sa food fellowship, di ba? Alam naman natin yan dito sa church. Pero nalimutan na natin yung importance nung fasting, di ba? At hindi natin alam na spiritual tool to sa body of Christ. Na sa panahon daw ngayon, 8 hours magtrabaho yung mga working. Tapos ang dami pang mga, syempre pagod, di ba? Gusto mo kumain ng kumain. Tapos ang dami pang mga restaurant, dami iba't ibang pagpipili ang pagkain. Kaya yung fasting tuloy, hindi na siya pinapansin. Naging lost art na siya. Kasi parang hindi mo na naiisip gawin. Pero yan, bago natin yan, sabi dito, what fasting is not? Ano yung hindi fasting? So, sa mga nagpe-prepare sa inyo, mag-fasting na ganito. Sabi, fasting is not dieting. Hindi porke nag-diet ka, iwas muna. Sige, dahil mag-fasting ako, hindi ako kakain ng ice cream, ng cake, hindi ako iwasan ko yung mga favorite ko. Hindi lang ganun. At parang nisip mo, sakto to, magpapapayat pa naman ako, fasting ako. Pero ibig sabihin, hindi diet. Hindi ibig sabihin na, hindi fasting yung may pakonti-konting kain. Ganun. Kahit biskuit, hindi yun fasting. Kasi ang fasting totally wala. Di ba? Totally wala na as in si Lord lang yung sufficiency mo. Ayan, sabi dito, kaya hindi yun para magpapayat. Tapos hindi rin to yung parang pag-fasting ka, magpapanggap ka na, hinangay na ako. Fasting ako eh. Yung kailangan ipaalam mo sa lahat. Sabi dyan, nakuha mo na yung reward mo. Kailangan pag nag-fasting ka, hindi mo papahalata. Hindi mo rin ipapost na, fasting today. Ganyan. Hindi ganon, lihim lang. Ikaw lang may alam kasi sinisik mo si Lord, di ba? Hindi yung para fasting ako spiritual ako eh. 3 days ako eh, ganyan. Pero alam nyo, huwag nyo sa idahilan na parang estudyante kami, ganyan. Pero alam nyo, nung time sa mission house, mga high school kami noon meron nag-fasting si Joseph ba ilang araw? 7 days, di ba? Nag-fasting estudyante yun Pero hindi naman siya namatay, di ba? Nung time na yun, pero namatay na lang siya later on. Pero hindi dahil sa fasting. Pero nga yun, ibig sabihin, ilang araw, may mga 3 days, nagpa-fasting sa amin, estudyante, high school. Kaya kung nagawa nila, kaya nyo rin yun. Di ba? Kaya sa amin, lang naman yung ilang oras ka sa pang-umaga ka naman. So, yung sa hapon, mag-pray ka. Pero hindi mo magagawa yung fasting sa bahay. Kasi maaamoy mo yung adobo, yung ganyan-ganyan. Kung seryoso ka talaga mag-fasting dito ka sa church. Kaya nga Thursday din ako fasting natural, pag sa bahay, matutokso ka na kumain. Kaya kailangan talaga, pag dito, alam mo yung focus ka lang. Krus lang nakikita mo. Hindi, kailangan mo mag-pray ganun. Tapos sa Matthew 6:16 nga, sinabi, when you fast, inuulit ko, di ba? Hindi sinabing if, kundi sinabi when. Ibig sabihin, dapat talaga gawin. Kung tungkulin natin magbigay, magmahal, sumunod sa Panginoon, kasama rin daw dyan yung fasting. Isa yan sa tungkulin ng Kristiyano. Sabi rin dito, fasting is not omitting what you like. Hindi ibig sabihin na yung lahat ng favorite mo, iwasan mo fasting na yon. Hindi. Ang fasting na wala talaga. Walang kain. Sabi, remember, true fasting is to afflict your soul. Ibig sabihin, pinapahirapan mo talaga yung soul. Ibig sabihin, kung pa-biskwit ka, hindi ka pahirap nun. Kasi nawawala yung gutom mo eh, di ba? Pero ang fasting talaga, wala. Kahit nararamdaman mo yung kalam, mas mahal ko si Lord.
Mas gusto ko maligtas sa pamilya ko. Mas gusto ko na magtagumpay yung event namin. Gusto ko yumaman na yung bansa, matanggal na yung corruption. Yung kapag may mga motivation ka, di ba? Tsaka gusto mo maging close kay Lord, gusto ko matanggal na yung addiction ko sa ganito, ganon. Yun talaga yung mga motivation para sa tuwing naririnig mo yung kalam na dyan mo, hindi. Mas greater yung desire ko. Ganyan, ganyan. Afflict your soul. Pero kung pabiskit-biskwit, wala yan. Lumilipas din yung ano, di ba? Hindi yung totoong fasting. Sabi na, what fasting is? Ang totoong fasting is total abstinence from food. Yan, talagang totally, wala. Tubig lang. Tapos, the two strongest desire daw ng tao, yung sex and pagkain. Kaya di ba, hirap na hirap ang tao dyan kasi, yun nga, yan ang strongest desire. And sabi ka, kaya nahirapan yung iba na disiplinahin yung sarili. Kaya sabi ko nga sa inyo, nung nag-fasting ako, 8 times ako natitempt na kumain. Hindi. Parang doon mo nakikita na dinedenay mo yung sarili mo. Dinedenay mo yung mga, lalo na yung mga addiction, ganyan. Nabibreak yan sa fasting kasi sinasabi mo, hindi. Talagang self-denial. Yan. Tapos, kaya nagkakaroon ka ng tagumpay dahil nagkakadisiplina ka. Sabi rin, the right and wrong way to fast. Meron daw kasi dito na sabi niya, lumapit siya kay Perry Stone, sabi niya, hindi ko talaga kaya mag-fasting, sinubukan ko naman. Pero grabe talaga yung sakit ng ulo ko na, kaya napatigil na ako mag-fasting kasi ang sakit-sakit ng ulo ko. Sabi, tinanong siya ni Perry Stone, sabi, ilang beses ka ba magkape sa umaga? Sabi niya, 3 beses daw. Sabi niya, kaya naman pala kung mag-tsaa ka kaya sa lunch tsaka dinner. Sabi niya, sige, umiinom naman akong tsaa. Pero sabi niya dito, sabi ni Perry Stone, kaya sumasakit ulo mo kasi nagkakaroon ka ng caffeine withdrawal. Kaya ang sinasabi diyan, kaya hindi masakit ulo mo dahil sa gutom, kundi dahil sa lack of caffeine. Kaya kung nagde-decide ka na magpa-fasting ka na, magsimula ka na, kailangan bukas, nakiklear ka na, titigilan mo na muna yung kape, yung mga matatamis, tsaka yung mga cola drinks. Kailangan lahat na matatamis matanggal yan kasi yun yung nagpapatakaw sa'yo, kumain. Kaya kung i-ready mo sa gantong araw, magpa-fasting ako, dinready mo yung tiyan mo. May preparation. Kasi parang hindi sa araw na fasting, hirap na hirap ka, ni-ready mo, ibig sabihin may preparation. Dahan-dahan, tatanggalin yung kape muna para maging ready yung tiyan mo. Yan. Tapos sabi dito, there are several types of fast. Una, yung the chosen fast. Yung sinabi nga ni Isaiah na, is this not the fast I have chosen? Ibig sabihin ng chosen fast, yung a time you choose to set aside for a fast. Next. Pinili mo tong araw ko na Monday, Tuesday, ganyan. Kung ano yung pinili mong araw na mag-fasting ka, you choose to fast because alam mo na ito lang yung kailangan mo para magka-breakthrough. Matindi na masyado yung problema mo ngayon. Kailangan mo na mag-fasting talaga. Yung parang grabe na rin yung burden, ang bigat na sa kalooban. Yun, fasting na yung kailangan dyan. Sabi, it may not be a fast where you have been directed by the Holy Spirit. Parang hindi man leading, pero kahit na pag nag-decide ka mag-fasting, i-honor ni Lord yung effort mo. At dun sa, talagang when you seek Him, you will find Him. Sunod naman, yung spirit-led fast. Ito daw yung pinaka-effective na fasting sa lahat. Yan yung kagaya kay Jesus, was led of the Spirit, na nag-40 days fasting siya. Ang ibig sabihin ng spirit-led fast, yung merong strong burden na nililid ka ni Lord na mag-fasting. Kagaya nung Thursday, kaya nakayanan ko yun. Kasi spirit-led Alam ko sa sarili ko na natitempt agad ako. Pero dahil alam ko, sa panaginip ko nga sinabi sa akin na mag-fasting ka. Sa isip ko, utos na ni Lord to, paano hindi ko susundin to? Di ba? Kaya, yun nga talaga. Naisip ko, ibang-iba yung spirit-led fast kasi pag spirit-led na inutos talaga ni Lord sa'yo, kayang-kaya mo, hindi ako ganong nahirapan. Yan, parang natukso ko lang konti, pero kaya naman. Yan, Parang hindi kayong hirap na ayoko na, ganyan-ganyan. Kundi, iba talaga. Sabi, spirit-led fast, your desire is birthed from God, and your spirit seems to be stronger against distraction. Na pagka spirit-led yan, hindi ka nadidistract sa fasting mo. Mas matindi yung, kunwari si pastor pag nagpa-fasting siya. Talagang yung parang kahit nakikita niya ang kumain, hindi na siya natitempt, di ba? Kasi ganun, lead ng Holy Spirit yung fasting na yun. Yung iba sa atin, inalok ka lang, sige na nga. Di ba? Parang andali hindi kasi spirit-led. Yan, tapos sabi, unad naman, yung the cold fast. A cold fast involves more than one person. Ito naman yung nagtatawag. Mga kids teacher, grabe na itong nangyari sa kids ministry natin. Mag-fasting na tayo. Sa Monday, mag-fasting tayo ng gantong oras, ganyan-ganyan. Magkita-kita tayo. Parang gano'n tayo sa church. Grabe na po yung mga sitwasyon, ganyan-ganyan. Mag-fasting tayo sa gantong day.
O kaya yung mga, parang basta kung ano ang mga ministry yan, ganyan na, meron tayong event, mga youth, mag-fasting tayo para ganyan-ganyan. Parang ito yung mga team or mga ano, na LG, kunwari, light group, tigas na ng ulo ng mga ka-LG mo. I-fasting mo na yan, nang sa ganun magbago, di ba? And sunod, yung the cold fast. Ay, ito pala. Sunod yun pala yun. Tapos yung public declaration, yan nga. Pero yun na nga, yung spirit-led fast or a fast called, because there is a spiritual need or an emergency. Kunwari may emergency din, nagpapatawag na yan ng fasting. Yan, tapos ito, yung, kunwari sa pamilya rin, minsan may gano'n kami na, pag antindi ng sitwasyon sa pamilya, may sakit, gano'n, pinapasting mo rin ng ilang araw. Sabi, the 3-day fast naman yung sunod. The 3-day fast, ito daw yung pinaka-effective fast sa lahat din. Yung, kung hindi mo kaya 40 days, 3 days, gano'n, sa mga iba. Kagaya ng ginagawa rin ni Pastor, 3 days. May nagsabi daw na isang minister, sabi, hindi ko na hinahabaan sa 3 days yung fasting ko kasi sa ikatlong araw daw, may breakthrough na siya. Yan, pero hindi naman, pwede sa iba, effective yun, pwede sa iba, hindi. Yan, pero ako nga, ang naisip ko sa akin, dahil medyo payat nga ako, baka kasi lumutang na ako kapag ilang araw. Kaya sa isip ko, once a week na lang ako magpa-fasting. Ganon. Kaya parang mas okay sa akin yung ganong, mas kaya ko. Si Pastor, kaya niya 3 days kasi may laman pa naman siya. Di ba? Kaya parang depende yun sa inyo. Kung depende sa laman nyo ngayon, kaya malalaman niya kung si Raylin, 5 days to. Kaya. Yan. Sabi rin dito, ni Perry Stone. Sabi niya, nung nagpa-fasting daw siya, si Raylin maraming araw. Ayan, yung naranasan daw niya na may crusade kasi siya. Tapos na ilang araw siya nag-prepare, nag-fasting siya para sa crusade. Tapos alam nyo, napansin niya daw, my inner man seems to be more in tune to the Spirit of God. Mas lalo daw connected yung Spirit. Parang dama mo talagang spiritual ka o anointed ka pag nag-fasting. Tapos sabi niya, when I preach, it seems to flow with more freedom. Yung, di ba, alam niyo naman si Perry Stone mag-preach, talagang grabe yung words, tuloy-tuloy. Wala namang kopya. Kasi nga, ganon yung ginagawa ng Holy Spirit. Sabi din, when I pray in the altars, nakakaranas siya daw ng real liberty and easier breakthrough. Yan. Kaya sabi din dito, sabi niya, years ago, na nag-minister daw siya sa isang lugar, parang naramdaman daw niya nung nag-preach siya doon sa isang lugar. Ang titigas daw ng puso ng mga tao. Yung parang mga bakal yung mga parang ang titigas ng puso na ayaw tanggapin yung word of God. Ginawa daw niya, nag-fasting siya, prayer and fasting. Tapos alam niyo, doon, nagkaroon ng breakthrough. Sabi niya daw, wala daw record na nag-fasting siya, tas walang breakthrough na nangyari. Kasi every time na nagpa-fasting, may breakthrough na nangyari. Kaya gusto ko kayo mismo, ma-discover niyo itong bagay na to. Nakapag tayo, ang dami na ditong nagpe-prayer and fasting, grabe na siguro mangyari sa church, di ba? Ito na yung inaantay natin na breakthrough. And sabi rin yan, sometimes, yung nararanasan daw niya, hindi daw yung in-expect niya, o kaya naman daw minsan greater than in-expect niya. Sabi dito, tandaan nyo rin to, the flesh will fight against fasting. Tandaan nyo na pag nag-fasting kayo, dun pa may pasalubong. Meron pang umalala sa yung Jollibee. Naku, bakit ngayon mo pa ako binigyan ng Jollibee? Diba? Kung kailan ang sarap ng ulam, diba? Kung kailan fasting ka. Pero sabi nga dyan, the flesh will fight against fasting. Kasi tandaan nyo, ayaw na ayaw ng kaaway na mag-fasting ka. Kasi grabe yung breakthrough. Yung mga matagal mo nang inaantay, darating yan. Kaya yun nga, sinabi ko sa inyo na nung nag-fasting ako nung Thursday, walang something special. Iniisip ko, sana parang may heaven-like na experience. Parang gusto ko yung something na parang, alam niyo yun, parang, basta ganun inaasahan mo. Pero wala, natural lang. As in, nanghihina yung katawan mo na gutom ka, pero tuloy ka lang sa pagpe-pray mo. Pero nararamdaman ko na, may ibang kapangyarihan sa pagpe-pray. Pero hindi ka mag-expect na parang may something na may angel, may ganyan. Walang ganon. Mag-pray ka lang kapag fasting, kapag feeling mo, may nangyari ba talaga? Pero after ko mag-fasting, doon ko na nakita, nakaka-amaze, di ba? Lahat nga ng YA nung Friday, sabi nila, event pala to? Di ba? Akala nila normal lang na, parang nagulat sila Gerald pagdating doon na hindi na sila kasya, ganyan-ganyan. Parang yun nga, kasi hindi niyo pala alam na event. Yan, pero yun nga, na pinagpe-pray mo ng Lord, yung mga in-invite po nila dumating. Tsaka pag kung narinig niyo lang yung mga testimony, kahit yung kape na inano natin, ni Rent, grabe rin yung pasasalamat, yung mga nakapag-business na daw, nakapag-worship pa. Pati yung mga in-invite na sinasabi na tamang-tama daw sila sa message, ganun. Parang lahat naman ang ginawa natin napakasimple. Pero kapag nilagay mo talaga yung prayer doon lang nagkakaroon ng effect
pag naramdaman nila yung presence ni Lord. Kaya yun pa rin yung dapat natin dandaan na secret weapon. Di ba yung fasting? Kaya kailangan ibalik na natin to. Kung gano'n natin kahilig din kumain, talagang pahalagan din natin yung fasting. At saka sa mga late ngayon, pakiusap kung panoorin nyo itong mula umpisa. Para maintindihan nyo yung lahat ng mga sinabi ko rin kanina. Tapos fasting puts you in contact with the spirit world and shows God you are more interested in spiritual than carnal things. Kaya yung fasting, sinasabi niya na, kinoconnect ka niya. Alam niyo yung, kaya di ba may mga nagpa-fasting nga, nakakakita na ng mga vision, kasi yung spirit mo masyado naging spiritual ka, alam mo, nakakonect ka sa spirit world. Parang damang-dama mo yung presence ni Lord dahil nag-fasting ka, kasi kumokonect yung spirit. Natatanggal yung fleshly, yung mga makamundong at yung mga pagnanasa ng katawan. At pinapakita mo rin sa Diyos na, Lord, seryoso ako. Seryoso akong gusto kong maligtas pamilya ko, kaya ako nagpa-fasting. Yung parang kunwari, sinasabi ni Lord na, talaga, seryoso ka mag-pray. Pero kapag nag-fasting ka, hindi mo na kailangan sabihin kay Lord na seryoso ba ako, Lord? Pinapakita mo na sa Kanya dahil hindi ka kumain. Seryoso talaga to. Sige, tapos mamaya may papakita ko sa inyo. Yan, tapos sabi nga dito, di ba sa Bible din, kapag Day of Atonement, kaya sa Wednesday, parang ayun na rin yung Day of Atonement natin. Yun parang kung pwede kayo mag-fasting that day, tsaka iset nyo talaga, gano'n, na mag-fasting. Yan yung di ba sa mga Israelites, pag Day of Atonement, fasting buong bansa. Tapos yung si David din, di ba, yung gusto niyang gumaling yung anak niya, 7 days siya nag-fasting. Tapos si Ezra and the elders, nung gusto nila ng breakthrough, nag-fasting sila. Yung Ninive, magugunawin na dapat. Pero dahil nag-fasting, naligtas sila. Tapos si King Joachim din, nag-fasting. Tsaka yung Israel, nag-fasting sila nung namatay si Saul at Jonathan. Sabi nga dito sa dulo, fasting does not change God. Kahit hindi ka mag-fasting, di naman magbabago si Lord. Di ba? Pero sabi dito, fasting changes us. Tayo yung nagbabago. Tayo yung alam niyo yung mga pangit na sitwasyon, gumaganda lahat. Yung mga hindi okay sa pamilya mo, nagbabago. Ikaw mismo, nagbabago. Yung church, di ba, nagbabago. Tayo yung binabago ng fasting. Na parang binabago tayo na nangyayari yung kalooban ng Diyos sa atin. Kaya when God sees our efforts, He is well pleased and moves on our behalf. Na kapag nakita ng Panginoon talagang seryoso tayo manalangin, mas lalo, magiging seryoso siyang ibigay yung mga, mga hinihiling. Kaya yun, di ba kaya lalo na awesome days ngayon, 10 awesome days, ibig sabihin si Lord na yung nagsasabing, mas gusto kong sagutin prayer niyo. Kaya wag tayong natin yung opportunity na to na mas lalong mag-pray kasi ang dami, gustong-gusto ni Lord sagutin lahat. At yun nga, para ma-imagine nyo, ma-visualize nyo, yung sinasabi ko, kapag nangyayari pag nag-fasting tayo, panoorin natin tong video. Did you know that from the moment you begin a fast, heaven erupts into supernatural activity that you can't even imagine? While you're feeling hungry down here on earth, armies of angels are receiving their marching orders from the throne room of God. Statistics show that less than 10% of Christians regularly fast, and the enemy is very much aware of this and is celebrating this ignorance. But if most believers truly knew the supernatural power that is released upon them during a fast, they will never go through their lives without fasting. Let me explain. From the moment you begin your fast, the Holy Spirit carries your sacrifice directly into the throne room of God. But here's where it gets incredible. In the spirit realm, fasting is considered a sacrifice, and the interesting thing is that the spirit realm always responds and respects a person who offers a sacrifice. When you decide to give up your food in exchange for something spiritual, heaven responds with a different type of attention you'd normally not get. Think about it like this. If a parent has a child, and that child has the habit of crying, there might be a few times that parent might let that child cry. But if a child refuses to eat for a few hours, that parent stops everything he or she is doing and takes that seriously. This is the same way God views your fasting. He knows that you rely on physical food for survival, but when you put aside your food in order to seek Him, He treats that sacrifice as a high priority.
In Philippians chapter 4 verse 18, Paul describes our spiritual offerings as an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Your fast becomes a fragrant offering that rises before the Almighty like incense. The moment your fast reaches heaven, God doesn't just acknowledge it, He mobilizes His angelic forces to act on your behalf. In Psalm 103 verse 20, we read about angels who excel in strength, that do His commandments, hearkening unto the voice of His word. Your fasting becomes the voice of His word that activates angelic activities. When Daniel began his 21-day fast, the angel told him in Daniel chapter 10 verse 12, "Fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set thine heart to understand, and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come for thy words." Notice that phrase, from the first day. From the very first moment you humble yourself through fasting, heaven takes notice, and angels are dispatched. When you fast, angels receive specific assignments related to your situation. These aren't random assignments. They're strategic, purposeful missions designed to align with God's will for your life. In Hebrews chapter 1 verse 14, angels are described as ministering spirits, sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation. This means angels work on your behalf and take instructions. But here's what's fascinating. The intensity of angelic activity increases based on the depth of your fast. A casual skipping of one meal might stir some heavenly activity, but a consecrated fast with genuine spiritual hunger creates what I call an angelic storm in the heavenly realm. Every time you fast, you're not just dealing with physical hunger, you're engaging in spiritual warfare. The enemy has assigned demonic forces to block your prayers, delay your breakthrough, and keep you from your destiny. But fasting changes the spiritual atmosphere in ways that demons cannot withstand. In Daniel chapter 10 verse 13, the angel explains to Daniel about the spiritual battle. "But the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. But lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia." This reveals that Daniel's fasting didn't just send one angel. It escalated the situation until the archangel Michael himself got involved. The demonic prince was actively fighting against Daniel's breakthrough, but the sustained fasting created enough spiritual pressure that heaven sent reinforcements. This is why the enemy fights so hard against your fasting. He knows that when you fast, you're not just giving up food, you're activating a level of spiritual authority that he cannot match. Every missed meal becomes a spiritual missile launched into his kingdom. One of the most powerful things that happens in heaven when you fast is what I call supernatural acceleration. In 2 Peter chapter 3 verse 8, we're told that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. When you fast, you're stepping into this divine time zone where God can accomplish in days what might normally take years. The angels assigned to your situation don't just work during your fasting period. They continue their assignments until the breakthrough manifests. Your fast becomes the catalyst that sets in motion a series of supernatural events that may unfold over weeks, months, or even years. The more consistently you fast, the more angels become familiar with your spiritual frequency. In Revelation chapter 8 verse 4, we see that the smoke of the incense, which came with the prayers of the saints, ascended up before God out of the angel's hand. This suggests that angels are actively involved in presenting our prayers and spiritual sacrifices to God. When you fast regularly, these angels become like spiritual assistants who know your voice, understand your needs, and are ready to move the moment you begin seeking God through fasting. When angels mobilize on your behalf, it affects the spiritual atmosphere over your family, your city, and even your nation. In Ezekiel chapter 22 verse 30, God says, "I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none." When you fast, you become that person who stands in the gap. Your sacrifice creates a spiritual covering that protects and blesses others. The angels assigned to your fast don't just focus on your personal needs.
They work to establish God's kingdom in every area your life touches. Your workplace, your neighborhood, your children's schools. All of these become theaters of angelic activity because of your commitment to fasting. When you fast, you gain access to heaven's intelligence network. Angels don't just fight battles, they gather information, provide wisdom, and reveal strategies that you would never discover on your own. In 1 Kings chapter 19 verse 5, when Elijah was exhausted and discouraged, an angel touched him and said unto him, "Arise and eat." This angel didn't just provide food, he provided exactly what Elijah needed at exactly the right moment. Angels have access to divine intelligence about your situation that goes beyond human understanding. When you fast, angels don't just respond to your current situation, they begin working on your future. In Isaiah chapter 65 verse 24, God declares, "Before they call, I will answer, and while they are yet speaking, I will hear." Your fast activates this prophetic dimension where angels begin preparing for prayers you haven't even prayed yet. This is why many people experience breakthrough in areas they weren't even fasting about. The angels mobilized by your fast have access to God's complete plan for your life, and they work to align every detail with His perfect will. When believers fast together, the angelic response multiplies exponentially. In Matthew chapter 18 verse 19, Jesus promised, "If two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven." Corporate fasting creates what I call an angelic convergence, where multiple assignments merge into one powerful supernatural operation. One of the most overlooked aspects of fasting is how it creates a protective shield around your life. In Psalm 34 verse 7, we're told, "The angel of the Lord encampeth round about them that fear him, and delivereth them." Angels literally set up camp around your life, creating a supernatural barrier that the enemy cannot penetrate. Angels mobilized through fasting have the power to restore what the enemy has stolen. In Joel chapter 2 verse 25, God promises, "I will restore to you the years that the locust hath eaten." The angels activated by your fast don't just fight current battles, they work to recover everything the enemy has taken from you. This restoration happens on multiple levels: spiritual, emotional, physical, and financial. Angels have access to resources in the heavenly realm that they can manifest in the earthly realm when your fast creates the spiritual conditions for breakthrough. The angels mobilized by your fast don't just complete their assignments and leave, they create a legacy of supernatural intervention that affects generations. In Exodus chapter 23 verse 20, God promised, "Behold, I send an angel before thee, to keep thee in the way, and to bring thee into the place which I have prepared." This guardian angel assignment often extends beyond your lifetime, creating a spiritual inheritance for your children and grandchildren. Your commitment to fasting establishes angelic watches that protect and guide your family line for generations to come. When you understand what happens in heaven when you fast, you realize that you're not just skipping meals, you're participating in cosmic warfare where the victory is already assured. In 1 John chapter 4 verse 4, we are reminded that greater is He that is in you than he that is in the world. The next time you feel called to fast, remember that you're not just embarking on a personal spiritual discipline, you're triggering a supernatural chain reaction that mobilizes heaven's armies on your behalf.